Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong kalbaryo ni Sara Pusit Duterte, no, tungkol po dito sa kaliwat kanang mga kaso, no, tulad ng impeachment, yung kanyang hearing, at maaari pa itong makasuhan ng plunder or malversation of public funds. Malversation of funds, sorry. However, mga kababayan, matigas talaga si Pusit. Oo. Lalaban at lalaban. Sabi niya, hindi pa kayo nakakita ng katulad ko. Walang atrasan to, no? And wala palang atrasan, di sagutin mo ng tama yung mga tanong na itatanong sa iyo sa confidential funds mo. Kaso mga kababayan, doon na nga lang sa NBI, no, na siya ay tatanungin. Binigyan na nga po siya ng pangalawang subpoena, pinaa-attend siya sa December 11, nag-aas na siya ng advance question. Paano pa to sasagot sa House Committee ni Joel Chua? Kaya ayaw niyang sumagot kasi alam niya, tanga at bobo siya. Hindi siya makakasagot kung walang advance question. Alam na. Talagang nagmamatigas po. Wala namang puso itong babae na ito. Dahil ang laki ng kalbaryo niya. Ano na to? Tuyot na itong babae na ito. Pagdating sa mga stress. Bakit? Yung latest, sinampahan siya ng impeachment case ng mga civil society. Nila De Lima, kampo ni Trillanes, ng Akbayan. Sinampahan siya ng disbarment ni Larry Gadon. Nauungkat siya dun sa committee ni Joel Chua. Na-stress na nga yung mga tauhan niya kasi kinakampihan siya. Baka pinipilipit ang mga braso nila. Eto pa, mga kababayan, ang darating dito. Eto, bago tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagda-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings. Ganon din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. And special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at sa ating mga guro. At ako po'y lubos na nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta, tumutulong at tumatangkilik sa ating mumunting channel, no? Thank you lahat sa dumadaan sa ating live stream, maski na po late na po sa inyong lugar, nandun pa rin kayo sumusuporta at nakikihabilo sa ating talakayan. Maraming salamat po, and may God bless us all. May God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces of the Dutertes. Ito po mga kababayan, ito na naman, dadagdag na naman ito sa kalbaryo ng inyong BP na Pusit. Ito pong balita sa Manila Bulletin. Makabayan Black to endorse second impeachment trap versus Sara Duterte. Ito na po. Baka mamaya-maya lang yan. Baka na-file na habang pinanonood nyo ito. Na-file na po ito nila Castro. No? The Makabayan Black is poised to endorse a second impeachment complaint against Vice President Sara Duterte at the House of Representatives following its expected filing by several people's organizations within this week. Kabataan Party List Representative Manuel, a member of the militant faction, said the date of the filing is still tentative given the number of organizations who are seeking to be among the complainants. Ang dami nito. Kung yung isa, kila Trillanes at De Lima ay 17 po, kasama po ang mga madre, kasama ang mga biktima ng war on drugs ng tatay niya, ito pa, organizations ito, ang daming Makabayan Black. Ganon na talaga kapursigido ang ibang mga sectors na maging bahagi ng formal proceeding ng impeachment. Gusto rin talaga naming ma-entertain sila, whether mga youth leaders, urban poor, religious sector, at iba pang mapasama kapag na-file natin, malapad po yung representation at ibang grupo. According to Manuel, the public is becoming more aware of the alleged misuse of confidential funds and other anomalies supposedly linked to the Vice President. He says Duterte's time of reckoning is imminent as more and more Filipinos will start to demand answer. Nakita nila na hindi forever dapat na untouchable ang mga opisyal. May hangganan sa kanilang
impunity. While he did not specify the articles of impeachment, Manuel noted that the complaint Makabayan was sent to endorse will also be grounded on the alleged anomalies in the regular funds of the OBP, DepEd under Duterte's term as secretary. The Kabataan Solon also cited the Vice President's failure to explain how the funds were used and her supposed disrespect of the separation of powers by neglecting recent House summons. Naupo siya, gumawa ng mali. Kung hindi naman na dapat pang magtagal, edi dapat nang tanggalin. Ayan, patay tayo niyan. Ito po kasi may nagsasabi na unlikely to succeed. Tanong lang. Albay 2nd District Representative Joey Salceda, for his part, expressed skepticism that the impeachment complaint against the Vice President will prosper in the lower chamber. Ayan ang sabi ni Salceda. Mukhang nakikita niya hindi ito magpro-prosper. There will be no impeachment. We will follow the advice of the President. Naku, ginamit pa ni Salceda yung sinabi ng Presidente. Naku, hindi po pipwede yan. No? Kailangan yung aksyonan ito. Yung po, yung nasasad. Ayun din ang sabi ni House Secretary General, sino ba yun? Si Veloso ba yun o Velasco? No? Kaya wag kang diyan, Salceda, bumoto ka, dinggin ninyo. Gawin nyo ang tama, no? Hindi pwede yang pakialaman ng presidente. Hindi pwedeng mag-interfere ang presidente, ha? Kaya nga ang sabi diyan ni Lucas Bersamin, walang kinalaman ng presidente diyan o ang palasyo. No? They will not support or back it up, no? Bahala kayong mag-decide diyan dahil yan ang trabaho nyo bilang mga miyembro ng Congress. Di po ba tama mali? Eto pa mga kababayan, ano naman ang sabi ni Trillanes dito sa impeachment na ito? Politiko. Trillanes on Sara Duterte's impeachment. It won't be easy, but we will win despite. Ayan, very optimistic po. Kung si Salceda parang pessimistic, eto naman optimistic. Kasi si Salceda, sip-sip sa presidente yan. Wag naman na sanang ganon, no? Gawin nyo na lang po yung trabaho ninyo, no? Remember your separation of powers. Even though we are supporting the Marcos administration, pero itong mga nagpapakatuta sa Pangulong Marcos na hindi naman kailangan ng Pangulo ang mga ganyan, sinisira nyo ang kredibilidad at pangalan ng Pangulong Marcos. Wag nyong idawit yun. Opinion po ng Pangulo yun. Ngayon, ikaw, gawin mo ang trabaho mo. Dahil may nag-file na ng impeachment, the Congress should take it up. Huwag niyong idahilan ng Pangulo. Huwag niyong i-clouded ang... Mukhang mayroon ka ng clouded na ang desisyon mo, bias ka na eh. Ngayon, masisira pa ang pangalan ng Pangulo dito. Di po ba? Former Senator Antonio Trillanes IV is ready for a tough battle for the Vice President Sara Pusit Duterte's impeachment in Congress. Despite the odds, Trillanes is confident that the fight for Duterte's removal from office will end in victory. He asserted that they won't be intimidated by the wealthy and influential opponents. Hindi po ito madali. Hayok sa kapangyarihan ng kalaban. Marami rin silang pera at mga may influensyang kaalyado. Pero hindi ibig sabihin na magpapasindak na lang tayo at lulunukin ang kanilang paglalapastangan sa ating bayan. We will stand up for what is right and with enough support from the people, we will win despite ayun po, impeach Sara Duterte. Ayan po yan. Tama naman. Be optimistic. No, wag kayong magpa-impluwensya, lalo na yung mga congressman na yan. No? Gawin niyo ang mandato ninyo. Hindi yung oo na lang kayo ng oo eh. May nag-file na ng impeachment complaint. Take up ninyo. No? Walang pakialam ang Pangulo dyan. No? Wag niyong gamitin ang pangalan ng Pangulo. Opinion niya yun. No? Ikaw, Salceda, masyado ka naman nagpapakatuta eh. Diba? Pasensya naman po tayo admin supporter tayo, pero this time there's somebody filed a complaint. Sabi ko naman sa inyo, pag may nag-file na ng impeachment complaint, hindi na dapat makialam ang Pangulo dyan. Sabi na nga ni E.S. Bersamin hindi susuportahan o walang alam dyan ang Malacanang sa pag-file nila ng impeachment. So wala na, labas na yan kasi may nag-file na Hindi na dapat pag-usapan yan. Sabi rin ni Escudero sa mga senador, huwag nyo nang pag-usapan yan. Dahil may nag-file na, magiging clouded kayo, magkakaroon na kayo ng bias. No? Magiging parang partisan na kayo. No more bawal nang magsalita. May term doon sa legal term na yan. Di ba? Ngayon, mga kababayan,
Yang mga dilubyo, no, ni Sara Pusit, mabuti nga sa kanya dahil sa kayabangan niya, sa kawalang hiyaan niya, sa kawalan niya ng respeto. Sabi lang po dito sa ABS-CBN, what complaints had been filed versus BP Duterte and what other raps could come, o yung mga complaints pa. O eto po, ito yung sinabi dito, a police director in Wednesday filed a criminal complaint of direct assault, disobedience, and grave coercion against her, kay Pusit. Ito po yung nireklamo ng mga pulis. Ha? So, isa ito, ang pulis. At sabi pa ng pulis, magpapile pa sila ng iba pang mga kaso against Sara Duterte and her minions. Ha? Ito po yan. Kaya delikado siya. Dami nito. The Department of Justice and NBI Intelligence are also investigating the Vice President for possible acts of inciting to sedition, grave threats and violence of Republic Act 11479 or the Anti-Terrorism Act. O, ayun na. DOJ, NBI, PMP. O, ano pa? The NBI have hoped Duterte would heed its subpoena and appear last Friday, but she did not arrive. Instead, wrote them to reschedule her appearance at their office. O ano pa, mga kababayan, ang pwede niyang maharap, no? Ang dami. Disbarment threat. O, di ba? May nagpasa dyan, si Larry Gadon. Pinasahan siya ng disbarment. Pangatlo na pala yan, na disbarment. Yung una, yung pambubugbog niya di umano. Pangalawa, yung pagtitreat niya na tanggalan ng ulo ang Pangulo at itapo ng mga labi ni Apo Lakay sa West Philippine Sea. May nag-file pala ng disbarment doon. O ngayon, si Larry Gadon. Diba? Ang dami, mga kababayan, sunod-sunod. O ito pa, impeachment. Darating pa, impeachment. Baka pag natapos ang hearing na nila Joel Chua, plunder or malversation of funds. Ang dami, mga kababayan. Pero, despite of that, ang inyong beeping Pusit, talagang matigas. Matigas pang mukha sa hollow block. Ano ang sabi niya, mga kababayan? Dito po sa politiko, hell hath no fury than a woman scorned. Ayan. Wala daw ibang daig pa niya ang impyerno, no? Pag ang babae ay nasaktan. Oo, lahat I will move mountains, I will move heaven and earth, I will move even the impyerno just to get back at you. Oh, Sara Duterte, hindi po talaga ako magpapatawad. Wala po. Kung yung sinasabi natin dito, we will forgive, but we will never forget. Sa kanya po, she will not forgive, nor she will forget. Ayan po, hindi daw po siya magpapatawad. Bakit? Ha? Vice President Sara Pusit Duterte will neither forgive nor forget. Duterte made it clear to her enemies once again that there will be hell to pay after an impeachment complaint was filed against her in the House. Ayun naman. Nagbanta na naman po, mga kababayan. Pangalawa na tong pagbabanta niya. Ha? That there will be hell to pay after. Oh, nako, pinagbantaan po. Nako, delikado po kayo. Kayo pong 17 dyan. Oh, hanapin kayo ni Pusit. Baka sasabihin na naman niya sa kanyang assassin. Oh, anuhin mo tong mga to, ha? Visiting the province of Ifugao as part of the office of the Vice President. Ako, nandun pa siya sa Ifugao, mga kababayan. Dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Bakit ka pa nandoon? Tarantado talaga, mga kababayan. Biruin mo, sinabi mo yan sa publiko, in public place, na dapat i-uplift mo. Ha? You observe kindness during this holiday, pero sa'yo wala kang pinatawad. Demonyo talaga. Sa bagay, ang demonyo, walang pinipili talagang okasyon. Grabe ang kasalaulaan nito. Grabe ang pagiging entitled nito, mga kababayan. Meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal, at meron sa atin dinadala na sa hukay ang galit. Ikaw yun. So, instead na i-uplift mo, turuan mo ng magandang asal yung mga nandyan na mga audience mo sa Ifugao. Pasensya po sa province of Ifugao kung saan man po siya nagpunta, ha? Instead na remind them the spirit of this Yuletide, the spirit of the teaching of our Lord Jesus Christ. Anong ginawa mo? Malademonyong espiritu, mensahe ang binigay mo? Walang magpatawad, bawal magpatawad. Nakakahiya naman, mga kababayan.
Dahil lang sa galit niya, damay tong mga to? Nararapat ba yan na marinig nila sa isang leader na huwag kang magpatawad? Ganun po ba ang nais nyong gawing leader? Ganun ba ang gusto mong gawin ng mga Pilipino? Ang mga Pilipino mapagpatawad, mababait. Di ba? Pero po siya, wala po siya niyan eh. Di ba? Wala siyang kindness. Bakit? Wala siyang puso eh. Heartless siya, sabi ng magulang niya. She is heartless. Wala siyang pakiramdam. Dinamay niya pa yung mga audience dyan sa Ipugaw. Eh pag narinig ng mga bata yan, ay hindi rin ako magpapatawad, binatukan mo ko, gagantihan kita ha. Uy, gumawa ka ng ganito, bawal magpatawad. Wala. Kawawa naman ang simbahang Katoliko. Kawawa ang mga Kristiyano na sinasabi, learn how to forgive. Pero kay Duterte, walang forgiveness. Wala, neither forgiveness nor forget. Wala po sa kanya. Ang sa kanya is revenge. Vengeful po siya. Masyado po siyang napakasamang tao, mga kababayan. Nabudol tayo nito, naloko, lumabas po ang totoong ugali na hindi po siya marunong magpatawad. Dahil alam niya, lagi siyang tama, siya ay above the law. Lagi nating sinasabi. Hindi niya patatawarin yung 17. Kasama sila Trillanes, kasama si Dilima, kasama si Akbayan Party List, si Denya. At yung iba pa na magpapasa ng impeachment case sa kanya. Lahat ng nasa hearing diyan sa OBP at DepEd na bumabati ko sa kanya, hindi niya papatawarin yan. Meron na siyang parang hit list. Meron siyang black book of those who will not be forgiven. Grabe mga kababayan. Pero idol niya si Kibuloy. Ano si Kibuloy? Pinipreach niya ba ang forgiveness? O hindi? Demonyong-demonyo lang talaga. Talagang presidente ng impyerno. Biruin mo, hindi deserve ng mga taga-Ipugaw na marinig yung ganang mensahe. A message of hate. Instead, a message of hope and love. Ang ginawa niya, message of hate. Pasensya po ha, sa mga taga-kababayan naming mga taga-Ipugaw. Nakapakinig kayo ng hindi magandang mensahe sa isang vice presidenteng punong-puno ng galit, punong-puno ng kabaliwan. Kaya nararapat lamang po talagang ma-impeach ito. Kaya kayo dyan ng mga mambabatas tulad ni Salceda, dapat i-inhibit mo na ang sarili mo dahil ikaw ay clouded na. Nagbiklaw ka na ng salita ni hindi nyo pa nga nati-take up. Di po ba? Mahiya ka naman, Salceda. Huwag kang magpakaaso sa presidente dahil ang presidente nagbigay lang ng opinion. At ano ang sabi ng ES Bersamin? Walang kinalaman ang Malacanang dyan sa pagpapile ng impeachment na ini-insinuate ng mga Duterte minions. Kaya mahiya ka, Salceda, huwag mong gamitin ang pangalan ng Pangulo. Nung wala pang pinapile na impeachment complaint, ako okay lang. Pero ngayong may nagfile na ng impeachment complaint, you just better be silent. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Pangulo kasi masisira ang Pangulo dyan. Baka siya ang isusunod na i-impeach kasi ini-impede niya, ini-interfere niya ang trabaho o sinasaklawan niya, ini-impluwensyahan niya ang mga mambabatas. Bawal po yun. Know the separation of powers. No, diyan po tayo magkakatalo-talo, sinasabi ko sa inyo. Di po ba? Sabi nyo, rule of law, then follow the rule of law. Kung ikaw gusto mong i-acquit, di-acquit mo. Nasa sa yun. Malalaman natin, di ba, mga kababayan? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.